Ang 8 bagay di niyo pa alam, at mga sikat na personal na tao, at mga tanyag na ikinalulo ang Diyos, at bakit nila ginawa ang bagay iyon na ikinahamak nila. Pero bago sa lahat, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at i-turn on ang bell icon para lagi kang updating sa bagong latest na video. Simulan na natin. Ang unang lista natin ay walang iba kundi si Tancredo de Almeida Neves, na kilala bilang presidente ng Brazil. Siya ay kilala bilang politiko, lawyer at entrepreneur sa bansang Brazil. Sa panahon ng kanyang kampanya sa Pangulo, sinabi niya kung nakakuha siya ng 500,000 boto mula sa kanyang partido, kahit na ang Diyos ay hindi siya alisin sa pagkapangulo, saad niya sa kanyang talumpati. Gayunpaman, si Tancredo Neves ay nagkasakit ng maluba sa despiras ng kanyang inaugurasyon. Noong Marso 14, 1985, ang kanyang saneng pagkamatay ay ang sakit na diverticulitis at hindi kailanman humako sa kanyang posisyon bilang Pangulo ng bansa. Adua, Heather McDonald. Siya ay kilalang American comedy author at saka actress. Mula sa kanyang talumpati sa entablado, habang nagsasalita tungkol sa kanyang buhay, nagawa niyang gawing biro ang Diyos sa harapan ng publiko na ikinabagsak ng kanyang katawan. Akala ng lahat ay kasama na ang kanyang pagbagsak nito sa entablado at naipadala agad ito sa ospital. Panoorin natin ang buong video. Never got COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice. So nice. Marilyn Monroe. Si Marilyn Monroe ay naging kilala siya bilang actress, comic artist, at modelo. Ginampanan niya ang role na All About Eve, Blonde, at saka Perfect Blonde. Nagsimula ang kanyang karera sa mundo ng pelikula noong 1946 at 1953. Sa panahon niyon, sa paggawa ng pelikula, binisita siya ni Billy Graham sa isang briefing ng isang palabas. Sinabi sa kanya ng mga mangangaral ng Biblia na ipadala siya ng Espiritu ng Diyos upang mangaral sa kanya. Pagkatapos marinig ni Monroe ang sinabi ng mamayag sa briefing, ang sabi nito, "I don't need your Jesus." Nakalipas na isang linggo, mga bandang 3 a.m., natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto. Sa investigasyon ng pulisya na ikinamatay ni Monroe, dumaranas ito ng depression o mental illness at saka dahil lang sa kanyang ininom na sobrang gamot at nasawi siya sa edad na 36 noong August 4, 1962. Ika-4, Bruce Spencer, na isang pastor. Sa harapan ng talumpati nito sa loob ng simbahan, ang kanyang sinabi tungkol sa Biblia ng Diyos na raw ay ginawa lang ito at walang katotohanan ang salita ng Diyos na ikinalulo naman ng pastor. Sa uli ay doon na dinasaang trahedya nangyari sa simbahan dahil sa tama ng malakas na kidlat. Panoorin natin ang buong video. There are all those contradictions in the Bible? Well, because it was written down by the people over a period of about 1,500 years. So, given that, people are going to have different kinds of things, and I am one who does not believe it was dictated by God. Parishioners in Spencer just devastated after they were forced to watch their historic church burn and then collapse into ashes. Investigators believe the fire started in the steeple after it was struck by lightning. Brandon Robertson, isang gay na aktivista, LGBTQ community, saka isa ring pastor, nagaproklama sa salita ng Diyos. Nakuhanan siya ng video habang siya ay nagtatalumpati sa harapan ng maraming tao na ikinalulo naman niya ang salita ng Diyos. At saka dinaasa nangyari nang bigla itong namatay ang liwanag sa loob ng studio sa tama ng kidlat bago bumalik sa dati ang lahat at tinuloy ang kanyang ginagawa. Panoorin natin ang buong video. The future of the church and of our world is truly in the hands of what Martin Luther King Jr. About dying to self, about new life, about That was unnecessary. that is
not a sign of God's judgment. Okay? Ika-6, Deontay Wilder. Isang kampeonato sa boxing ring na kinalaban naman niya, walang iba kundi si Tyson Fury na isa ring boksingero, napakadiyosong tao, na ginamit naman ang salita ng Diyos sa kanilang duelo ni Deontay Wilder sa pagitan ng talumpati nila ni Tyson Fury. Ang sabi ni Deontay Wilder sa kanilang rematch nila ni Tyson Fury ay di nito kailangan ang Diyos na ikinatalo nito sa ring laban kay Tyson Fury dahil nakakuha siya ng sunod-sunod na pagkatalo. Panoorin natin ang buong video hanggang dulo. It's with me, nobody can be against me. And if you're entering spirits and stuff into your body, you can't win, you've already lost. I don't want to show you how it feels. I don't want. It's going to be your God against my God. It's going to be your God against my God. You can't. No man on earth will ever beat me, Tyson. First couple rounds. A right hand down goes Wilder. There is exhausted. Fury down goes Wilder again for the second time in the fight. Badly, they are stitching him up and they will immediately take him to the hospital. Ikapito, Logan Paul. Isa ring YouTuber na higit 23 million subscriber o media influencer at isa ring siyang wrestler, entrepreneur at actor. Sa edad na 28 noong April 1995, sa kanyang panayam na isa ring vlogger na nag-interview sa kanyang karanasan na ikinalulun niya ito sa Diyos. Sa kanyang paniniwala ay di siya naniniwala sa Diyos na ikinamak naman niya sa uli ng nakalipas ng nakaraang interview niya ng ilang linggo dahil raw sa kinain nitong lason sa guitar nang ikinamak niya nang siya bumisita doon. Panoorin natin ang iba pang detalye ng buong video. Questioning why we have to perpetuate a belief that is silly. Because I'll be honest with you, bro, Jesus Christ, I defamed Mock people's religions. I made some pretty out of line comments to George about George's beliefs. And I said, I'm not going to say what I said. I'm not even going there again because I'll tell you why. The following 3 weeks have been the hardest period of my life. We started off in Qatar. I got violent food poisoning. Oh. This is a nightmare. You're gonna be all right. Camera taken away at the airport. We were invited by Qatar. We landed in Qatar. Camera stripped from us. We get to my hotel. It's just little things here and there. Things aren't showing up. We misscheduled. Next day got alcohol poisoning. Our luggage was delayed, so we had no clothes to get to our events. Qatar was the first time I felt the wrath of God. Ikawalo, Tomas Andro. Isa ring arkitektong nasa likod ng naturang sikat na barko na Titanic na makasaysayan pa rin ang nakatagong liin sa pagkalunod ng barko at ikinasawi ng lahat kung paano nangyari iyon. Sa kanyang interview sa mga payagan kung gaano ba katibay raw ang barko, ang huling sinabi ni Tomas Andro, even God himself couldn't sink the ship. Mga bandang 12:20 AM ng gabi noong April 15, 1912, ang RMS British Titanic ay bumangga ito sa bloke ng yelo hanggang unti-unting napasukan ng tubig dagat ang loob ng barko at unti-unting lumulubog at saka higit kumulang na 1,500 na pasahero ang namatay sa kasagsagan ng paglubog ng naturang barko. Ika-9, ang bansang Brazil. Maraming deboto ang nagnood ng piyesta sa Grand Parade sa Brazil. Sa eksena na pinakita ang video na Diablo at saka Jesus sa isang paradaan na nagtatangka na tila tinutuya si Kristo at sa karibulto na pinaparada nila na mukha ng Diablo na senyales na sinasamba nila ang Antikristo naging sanhi ng mga sakuna pagkalipol ng lahat. Nakalipas ng ilang linggo, nakaranas ng sunod-sunod na sakuna tulad ng pagbaha sa ilang lugar ng bansang Brazil ay pumatay ng dusi-dusi ng tao sa araw ng pag-uukom sa kanila pagkatapos ng panunuya kay Jesus sa Satanic Parade sa lugar ng
Sao Paulo, Brazil. Natayang nasawi hindi bababa na 36 katao noong linggo, 223 pagkatapos ng Rio Cored, ng lungsod ng Sao Sebastião, hindi bababa ng 50 bahay na gumo na pinagsisiya nila sa huli.